ngayon mga kamamaw. Kahit malakas ang bagyo, papasok pa rin tayo. Parang yun. Lakas. Kanina pa umaga nagsimula yun mga kamamaw. So, ganyan kami dito. Kaya kanina, inano ko na yan, no? Nilinis ko na yung salamin, no? Wala pang 30 minutes, puno na naman ng snow yung harapan. Eh, kasi bagyo. Yun ang snow ngayon dito sa Canada mga kamamo. Lakas! Ang sabi sa forecast hanggang bukas ata ito, dire-diretso na siya. So, ibig sabihin, mga snow na yan sa harapan ng bahay namin. Punong-puno na yung mga may dire-diretso yun mga kamamaw. Hindi ka naman pwede mag-shovel ka na mag-shovel. Pwede naman mag-shovel para hindi para ma-maintain mo lang yung level nung snow sa harapan ng bahay nyo. Pero for sure babalik at magkaka-snow pa rin yan. So ito nga katulad niya kanina nung bago ako maligo, nilinis ko na yan. Yung puno na naman ng snow. So yung mga kamamaw, panibagong araw at matinding bagyo ang meron dito ngayon sa Saskatoon, Canada. Nag-camera tayo mga kamamaw para nakikita nyo yung tsura ng kalsada. Ayun ako. Bala ko magte-take out na lang ako ng babaon ko kasi hindi na nga nakapagluto kanina. Bala si Jacob, hindi na nakakapasok sa dito dahil nakala nagkasakit ngayon naman. Ang lakas naman ng bagyo. Ayoko namang ilaban yung bata na ilalabas ko. So ngayon medyo pumasok tayo ng maaga, 10 minutes early dun sa usual na pasok natin. Dahil kailangan natin bumili ng papaunin natin. Kasi kung di tayo papasok ng maaga, alam mo na, hindi natin alam ang haharapin natin dito sa kalsada dahil ngayon medyo madulas. At syempre dapat mapagal ang patakbo mo sa biyahe. Kagabi pa yan, doon pala sa namin mga kamama, din sa co-op. Talagang nirarush na namin lahat kahapon yung mga delivery, yung paglo-loading namin nila. Pinaspas na namin na halos dalawa na agad isang trailer, dalawa na yung nagtutulungan para mabilis matapos. Syempre yung driver din mahirapan din kasi, pero saludo sa mga driver mga kamamaw. Hindi rin malayo ng dinadirect nila para ma-deliver lang nila yung pagkain dun sa yung mga order sa mga lugar na ng co-op. Isipin mo, kung kami nga ganito ilang minuto lang ang biyahe, parang nahihirapan na talaga ramdam mo talaga hirap ng biyahe. What more pa kaya mga kamamo yung sa mga malalaking trailer tapos punong-puno yung laman. Kaya saludo ko sa mga driver na yun, matatapang, malalakas ang loob. Yung mga kamamo, kung makikita nyo naman sa video, halos parang kulay puti na lang nakikita yung sa screen. Akala ko nga din talaga kanina wala rin pasok ang school, pero pumasok yung anak namin, nakauwi siya ng mga ngayon. Ayaw ka lang si Mrs. pag-uwi kasi si Mrs. naglalakad yun tapos magbabas. So yun ang sistema namin ngayon dahil hindi kami masusundo, alas 5 ang uwi niya. Pero yung mga naglalakad pa rin sa labas, ang lakas ng halos namumula na yung mukha ni kuya. Kaya dapat dito nakabukas ang ilaw mo, hindi pwedeng hindi na bukas. Yan, i-high beam mo. So kailangan naka-high beam na, mas maganda para at malayo pa lang nakikita na ng mga kasalubong mo yung bukas yung ilaw mo. Speaking of yan, ilaw, tapos yung battery, lakas sa gasolina, ilang beses we start yung sasakay natin dahil mas siguradong uusad at hindi masisira ang makina ng sasakyan mo mag-start mo na ng start. Huwag ka namang hinayang sa gasolina ba, kaysa naman na mahirapang tumakbo yung makina mo ng dahil sa pagtitipid mo ng gas. Okay lang yung gas na yun, malagay magkano lang naman gas ko kumpara sa pag nasira yung sasakyan. Yan mga kamama, binilag ko talaga ito para makita mo kung gaano kadilim. Actually dilim mo, parang dilim kumbaga ba sa mata, hindi mo na makita yung yung kalsada. Yan, binilag ko na rin ito na kasi once in a lifetime na makakita ng ganito na kahit even ako usual talaga pag ganitong mga may
mga ganitong malalakas na snow blizzard. Parang pinakabagyo na namin dito sa itong December. Yan, pag winter time talagang usual, walang pasok. Kasi number 1 yan. Buti nga kasi yung snow, kaganda naman ngayong taon na to, yung snow kasi nakaskas ng maaga, yung kumbaga may naaagapan, yun naman kagandahan dito. Kaya kung hindi ito nakaskas mga kamamo, yung sa panahon na to ngayon, sigurado halos lahat walang pasok niyan. Yun ang ano nun. Yun ang magiging ano nun, sanhinan kung hindi nakaskas ng maaga. Diyan mo, even SUV ba yung pagpagsasabi ko, yung SUV ay yung pagkumaskas halos parang hirap na hirap silang umano. Itong pagliko kung ito, pagkaliwa natin mamaya, dahan-dahan lang tayo dahil sigurado sasayaw yung sasakyan natin. May naman dito tayo sa ano, puti na lang. Hindi na mahirap dito sa stoplight na ganito pag yung hahabulin mo yung ano, ikaw na yung last turn na bago matapos yung ano, yung red green light dun sa ano mo, sa way mo. Ikaw na yung pinakadulo, pa-amper na. Ano naman yun eh, ano naman siya ng SGI, yung kumbaga yung SGI nagana ng mga dito. Binabayaran natin, ticket natin pag nagkakaroon tayo violation. Minsan ano naman nila yun, ina-accept naman nila yung mga ganong scenario na kung naabutan ka talaga ng red, nasa gitna ka na talaga, inaano naman na nila yun, lalo pag winter. Basically yung mga nagro-road test din, kasi may mga nagro-road test pa dito kumukuha ng lisensya pag winter time. So inaano nila yun, kumbaga tanggap na nila yun o na-accept na nila yung mga ganong klaseng scenario. Kesa naman habulin mo ay madulas mga kamamo kahit gano'ng kalaki sasakay mo, kahit naka-winter tire ka pa, pag tumapat ka sa parang malapulpur na ano, ay nakikita yun sa mismong kalsada, sa sahig. Ayun yung mga yelo na naikot, kala mo mga pulburon eh, itsurang pulburon talaga pag tinignan mo siya na parang powdered na matigas eh, na ano na siksik. So dito tayo dumaan ngayon sa ano, sa may downtown ng Saskatoon. Dahil usually ito yung pinakamadaling way papunta doon sa trabaho natin. Kaso ito yung pinaka-traffic. Usual ang kalaban mo talaga dito sa pwesto namin yung tren tsaka yung rush hour ng ano dito sa downtown. Circle Drive maganda rin doon talaga. Kumbaga medyo mas matagal lang konti yung biyahe, pero siguradong hindi ka masyadong makaka-experience ng traffic dahil talagang ano, sa may highway ka dadaanin. So ang difference niya between Circle Drive tsaka dito sa downtown, ang travel time niya 15 minutes ako pa nag-Circle Drive ako sa normal na ano, na traffic. Pero pag sa sobrang traffic, aabutin ka ng mga 20 to 25 minutes lang. Dito naman sa ano, 10 minutes lang papunta sa trabaho, pero pag din traffic ka, lagpas 30 minutes yan. Kasi maraming stoplight dito eh. Kaya sa mga nagdadrive yan, ingat-ingat kayo. Marami talagang ano eh, hindi natin may iwasan na nangyayari pag winter time. Ito yung kalbaryo ng mga biyahero pag winter time, yung mga ganitong klaseng ano. Yung iba pa nga mga kamamo naglalagay sa may likuran ng sasakyan ng ano, mga bigas o mga buwangin pangpabigat para kahit paano kung madulas lumalaban yung weight sa likod. Pero kasi pag sobrang gaan yung likod ng sasakyan nyo, sigurado magsuswerving kayo, automatic sasayaw yung sasakyan nyo. Sa way na to sa may ano, bakit na ako ng Circle Drive. Sa camera parang kita mo siya na ano, nakikita mo pa yung itsura ng kalsada eh. Pero ako habang nagdadrive ako, talagang almost zero visibility na siya. Kumbaga sa ano, parang madaling araw yung pag, hindi siya totally pag, ibig sabihin ano ng snow, parang ganun siya ano ng pag, yung itsura ng pag may pag sa madaling araw, yung ganyan, kadilim. Kasi hindi mo na makita yung sasakyan lalo pag walang ilaw. Kaya dapat talaga ingat eh. Kasi nga dala nung hangin, yung mga snow na nandiyan sa sahig, yung mga ano siya. So yun,
paano. May mga dilata pa kami nakakain sa bahay. May mga stock pa para kung sakaling dumating yung mga gandang senaryo na aircon lumabas, ay may nakakain kami. So ayun ay nagluto na lang ako kanina ng niluto namin. Nag-noodles kami ni Jayco. Nilagyan ko ng itlog. Gumawa din ako ng sandwich. Ay kumain kami dalawa yun ang breakfast namin. So hindi na ako nakapagluto ng pang baon ko. Ayoko naman lumabas mamaya sa break time ko para bumili ng pagkain. Kaya inagaan natin ngayon yung pasok para dadaan ako sa Burger King. Para mamaya hindi na ako lalabas at hindi na ako maatrasado kasi hindi ko rin alam baka mamaya mas matindi pa yung blizzard na padating kasi talagang dire-diretso to. Siguradong yung mga ibang kalsada dito na hindi talaga dinadaanan ng mga sweeper ay siguradong lalo yung mga kotse nga yun na katulad yung nasa harapan ko, hirap na hirap yun mamaya, maghihikaos yan pag mataas na yung snow. So tayo opya ganun pwede magmadali ng mga mama. Buti na lang di tayo nabutan ng traffic. Mga mama, bababaan na lang ako ng sasakyan. Hindi ko mabuksan yung bintana ng ano natin ng driver seat dahil yung snow yung gilid kasi lumamig kasi usual pag binubuksan may aircon nagme-melt yung mga ano yan yung mga gilid-gilid niya yung paganda ng nakatutok yung heater mo sa sa may bintana kasi magmo-moist kasi siya mga mama kapag hinayaan yung pag hindi nyo hindi nyo inaayos yung aircon nyo yung heater nyo, yun ang magiging naman pero tulong kasi, sorry nalito ako sa explanation ko, yung heater yun yung tumutulong para kahit paano hindi mapuno ng snow yung mga salasalamin yung katulad ng nasa may harapan. Nakita nyo yung mga bakas na yung snow. Yung iba kaya pinitigas yun ng dahil dun sa heater na pag dire-diretso yung snow naglalaban yung lamig saka nagpo-frozen yung mga natutunaw na snow. Nagpapasok muna ako sa burger, bibili lang ako ng burger para yun yung natin pagkain natin pagpasok sa trabaho. Mama, wala masyadong tao kasi talaga walang lumalabas ng bahay ngayon. Mama, nakita nyo na walang katao-tao ngayon dito. Talagang walang lalabas mama mo kahit sino naman tatama rin sa takot talaga mama mo lumabas. Kalsado pagpasok mo ay nako, sabi na lang tayo nabutan ng traffic. Dito na tayo sa co-op. Iaangat ko to dahil kung iaano ko siya mamaya pag inano ko kasi yung heater nagme-melt dun sa sa wiper yung yellow kaya napupuno siya ng matitigas na snow kaya pag ginagamit natin pang wipe mamaya sa ito sasabi ko sa inyo pag galing sa naglalaban yung heater at saka yung lamig. So ayun, dito tayo sa co-op. Hindi ako galing dun sa pupuno ng snow yung yung harapan. Kaya ayun, mababalaho ka talaga. Nakita nyo gano'ng taas ng snow sa harapan ng sasakyan. Ito yung pinaka-safe para sa akin Ito yung pinaka-safe na pwesto para hindi mabalaho ang sasakyan natin. So double check ko muna yung lock. And papasalamat ako sa Panginoon at hindi tayo na traffic. Hindi tayo na stranded sa biyahe. Kasi kakasimula pa lang yan bukas ang mas matindi yan kasi dire-diretso yung snow. Ang grabe bakal. Ay naku, yung pa tayo dito sa lakas ko hangin kumakakas pagkatigas natin ay lakas. Ay nako, Canada pa more. Basang-basa yung mukha ko mga mamang. Ay nako, grabe ang snow. Puno ng yelo. Lakas ng hangin dun sa may sa harap. Amos na ako. Basa yung mukha ko. Baha Ay nako.
Ang taas ng snow. Ay. Thank God nakarating. Lamig. Ayan o. Sasabi dito, hindi ako nagpa-park dito. Sa may looban ng co-op. Ay. Grabe oh. Nakataas. Kaya di nagpa-park dito. Sigurado pag kotse. Wala, naiwanan mo na sa sasakyan mo. Kuya Alex. No, Kuya Alex, kaya pa? Mamaya yung mukha ko. Basang-basa ng snow. Inong kala kasi snow sa ano, naghilamos ka na tubig. Ay, grabe. Buti na nakarating tayo na maayos sa trabaho. Wala ng snow yung ano, loob ng sapatos ko. Ay. 1 year later. May mga break time natin. Ano yung itsura ng grabe ang dami. Oh. Yun na, pwede na tayo magnegosyo ng halo-halo dyan. Ayun sa mga gustong magtag dito, maki-ride. Sabihin nyo lang ako ito. Ako magpo-produce ng ano natin, ng mga yelo natin. Yan, malinis na malinis yan mga kamamaw ha. Alat-alat pa yan. Grabe oh. Pag ito dinaanan ng kotse, wala, balahaw na. So nandun tayo nakapesto sa dulong iyon. Titingnan natin kung mag-i-start ang ating sasakyan. Ayun, nag-start. So kailangan ko siyang i-start. Mamayang break time ko uli, start ko uli. Kasi mahirapan na tayo. Ayan mga kamamaw. Tignan kadamang snow. Halos ko sa taas kung napuno yan. Yun yung magpapahirap dito sa ano, kaya hindi ka pwede mag-park talaga dito. Alam mo naman oh. Tingin pa ako. So ibig sabihin lagpas na lampakan. Lagpas na lampakan yan. Paano yan mga kamamam? Talagang balaho ka dyan. Kaya medyo humupa ng konti yung hangin ngayon. Yung nakikita nyo na lang babagsak na galing na lang sa bubong yan. Hindi katulad kanina na talagang sumasalubong sa atin yung ano, kapal ng snow. Ay mga kamamaw, yung iba hindi na nakapasok dahil sa harapan pala ng bahay nila stranded na sila. Kapal ng snow sa labas. And then yung iba sinundo ng bisor dahil nga kulang talaga kami sa tao ngayon, kaya ngayon nagpa-overtime sila. Usually gano'n naman talaga ang nangyayari pag ano, pag ganitong may mga blizzard na nangyayari na biglang lalakas yung snow ng bagsak ng snow. Kadalasan talaga hindi na nakakapasok yung iba dahil yung iba mabababa yung sasakyan. Eh ako hindi ako pwedeng hindi pwedeng di mo sabihin mo ay hindi ka makakapasok. Hindi sila maniniwala kasi malaki yung sasakyan natin mga kamamaw. Yun naman kagandahan sa sasakyan natin. Kahit papaano 80% chance kakayanin natin yung mga matataas na ganyan. Dahil pag kotse wala na yan. Kaya dapat talagang kung talagang taga-Canada ka, dapat meron kang mga gamit sa loob ng sasakyan mo, lalong-lalo na sa winter na ganito malalakas ng snow. May dala ka dapat sarili kang pala, may dala kang yung pang shovel mo, may dala kang tabla, kung maganda nga plywood kasi kung mababala iipit mo lang sa ilalim ng gulong mo yung ano, yung plywood para kung sakaling gusto mo umalis doon sa pwesto mo na na-stuck ka, makakaalis ka. Malaking tulong yun yung plywood na gano'n kasi advice talaga yun na ginagamit talaga pag ano. Kasi usual, pag nabalahaw ka na dun sa loob ng ano, sa loob ng snow na makapal, iikot lang ng iikot yung ano, yung gulong ng sasakyan mo. Hindi ka na makakaalis. So, ang tendency no, pag pinilit mong umalis, kasi makikita mo yung pag sinili mo, umiikot na lang siya, hindi na siya kumakapit sa side kasi nga, ano na eh, kumbaga, yung pinakagitna ng sasakyan mo, nakapatong na siya sa snow. So parang ang dating, parang kang babing hinawakan dito, tapos nakahiga yung babing ganyan, tapos gaganon-ganon na lang yan. Hindi na siya makakagalaw kasi nakadikit na yung pinaka ilalim ng sasakyan mo dun sa kapal ng snow. Siyempre sa sobrang tagal, natitigas na yon. Sobrang tigas nun, ano na siya magiging parang kala mo nakakalso ka na dun sa ibabaw, hindi ka na makaalis. Kaya kailangan may dala kang pala, may dala kang tabla, or may dala kang plywood para
makaalis ka sa ano, usual makakita ka dyan, maraming senaryo dyan na makakita ka sa kalsada. Syempre kahit paano pwede ka pa rin makatulong sa mga mamamayan dito kung nasan ka man lugar dito sa Canada. Matutulungan mo sila kung sakaling kailangan nila ng tulong. Mga kamama, pauwi na tayo. Madilim, alas 3 na ng madaling araw. So kanina kung yung panahon parang galit, ngayon naman napakakalmado, tahimik na siya mga kamama. Pero nakidinulot ng malakas na hanging blizzard kanina, si Haring Blizzard, ayan o. Kasi nagmukha tayong milkshake dito sa kalsada natin. Ayan. Bukas malamig na naman. So ganito kasi ang nangyayari, once na bumuhos ang malakas ng snow, ang susunod niyan yung hangin naman na walang snow. So bukas malamig, it's negative 26. Siyempre kung may hangin yan, feels like ayan. Ang sabi nga nila dito, isa sa pinakamalamig na lugar sa Canada ay itong Saskatchewan. Ito talaga yung malamig talaga. Ito yung bakit yung iba ay umaalis. Hindi dahil sa mas magandang future din nila doon sa ibang lugar, kundi ito rin yung isa sa mga reason bakit sila umaalis dito sa Saskatchewan, dahil nga malamig nga dito. Pero para sa akin ako sanay na ako sa ganitong panahon. Ayan. So maganda naman ang magiging panahon, weather ng Friday, Saturday. Ayan, ano naman siya, maaraw na siya. Pero ganun pa rin yung temperatura. Pero syempre, kahit pa paano nagpapasalamat tayo at tumigil na yung malakas na blizzard, dahil hindi biro mga kamamaw ang nangyari kanina. Hindi biro yun na kung talagang haharapin mo yung ganong klase ng panahon at papasok ka, di ba delikado mga kamamaw, di ba? Nakakatakot. Ako, wala naman tayong magagawa mga kamamaw. Sabi nga ng mga kasaba ko, yung iba nga nagtry kasi talagang tumawag dahil hindi sila sure kung masusurvive nila yung yung stone na tatahakin nila paglabas nila. Kaya nagdadalawan sila. May mga tao talagang hindi nakapasok, which is hindi talaga kinaya ng sasakyan nila. Tayo, kinaya naman ng sasakyan natin, kaya kahit paano nakasurvive tayo. Hindi rin ako pwede tumawag, sabihin ko mabalaho ka. Alam mo yung parang dahilan na mababalaho ako. Hindi sila maniniwala mga kamamaw, dahil malaki nga yung sasakyan natin. Ayan o, malaki yung sasakyan natin, nakatruck tayo, mataas ang gulong natin, kaya makakasurvive tayo sa snow ng 80% chance. So ayun mga kamamaw, ako magpapahinga na alas 3 na ng madaling araw. So sana hopefully next week, hindi pa nakikita yung weather, sana next week maayos, dahil nga alam nyo na Pasko na mga kamamaw. Kaya maraming salamat sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and the notification bell kung mga updates of my video. So mga kamamaw, magpa-update pa ako.